We have a faith that has so much to offer. The Catholic faith, the faith of the church founded by our Lord Jesus Christ. As we discuss the glories, the mysteries, and the treasures of our Catholic faith, join us here in Voices of Faith. Magandang araw muli sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng nanonood sa atin dito sa Voices of Faith. Ang aking interviewin po ngayon ay isang personal hero ko. Nung ako'y bata pa, palagi ko pinanonood sa Family Rosary Crusade. Pag Sabado, si Brother Bernard Cañaveral habang siya'y nagkikwento ng mga buhay ng mga santo. Madami sa kanyang mga kwento tungkol sa mga santo ang akin napanood at para sa akin na noong panahon na yun ay batang-bata pa, nag-uumpisa pa lang akong maintindihan yung ating pananampalatayang Katolika. Talagang na-inspire ako na yung ating pananampalataya ay nagbubunga ng mga santo at ng mga santa na talaga namang napakabait, napakabanal, napakalaki na nagagawa para sa kanilang kapwa-tao at higit sa lahat ay napakalaki ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating mahal na Ama. Without further ado, I would like to introduce Brother Bernard Factor Cañaveral. He is currently the president of Signis Philippines, and I'm so honored to have him, one of my personal heroes dito sa Voices of Faith. So, welcome Brother Bernard. Nako, salamat po for accepting my invitation. Salamat po kasi sa totoo lang, I've been thinking of this for almost a year now, and naisip ko magandang for November because in November we remember we remember All Saints. Diba? So I was Okay. going to interview you about the saints. So, welcome Yeah. to our little program. Maraming salamat, Kaloy. My privilege, my honor to be with you and also to share whatever I have in the broadcast media field and also with Signis. Oh, by the way, um, I just turned emeritus kasi lately, last October, nagkaroon na ng panibagong election. And so, hindi na rin ako ang president. Emeritus na ako ng Signis Philippines. But I have been there for the longest time as president of Signis Philippines. Okay. So, paano po kayo nag-umpisa? Siguro in just a couple of minutes. So, paano po kayo nag-umpisa sa church broadcasting at sa media? At paano po kayo katagal dito sa church media, sa radio programming, sa broadcasting, sa Signis? Half of my life, actually. You know, I wouldn't want to be on radio in the first place. I wouldn't want to be a motivational speaker. But God has plans, and God would always have a significant adult model for you so that you will be on the path. I was, uh, I was, uh, I was a little bit, tawag nito, takot sa radyo. Pero nakakatuwa dahil bumagsak ako sa US Navy. My lifelong dream na maging US Navy. Nakapasa ako sa lahat ng interview, lahat ng exam, pumirma na ng mga papeles ang nanay ko. Biglang, oops, sasakay na lang ako ng barko, hindi ako pinasok. That was the greatest depression of my life. And so I saw in one of the tabloids, you want to be a radio talent? And my mother would always listen to radio dramas. And I tried and I auditioned kila Mr. Ray Langit, Aura Mitra, Frankie Evangelista, Betty Lipioco. These were the names at the time in the 70s because after martial law, they're going to open already broadcast media in 75. And I was there lining up, auditioning, and I failed again. So sabi ko, hindi po pwede yan. So I asked Mr. Langit, baka pwede nila akong bigyan ng half scholarship. At binigyan naman ako. Interestingly, nung bibigyan na kami ng mga roles, naku, ang aga-aga ko pumunta dun sa Tanduay Studio sa DZRH. Parang itry kung pwede ako sa radyo. And then, here comes the script. Nandun ako ng alas 7, pero yung script ko dumating ng alas 2 kasi panghapon pa daw ako. Una-una ako kasi gusto ko alagad makasaan. Alam mo ba, Kaloy, ang kauna-unahan kong line sa radyo ay Sige pa, ano dadalawa po ang lang. inyong unang line? Opo, mahal na hari.
Biruin mo yun, inaral ko lahat ito, naging scholar ako ng talent school, tapos ang unang line ko ay, Opo, mahal na hari. So lahat na lang ng nuances, inaral ko. Opo, mahal na hari. Opo, lahat inaral ko yan. Eto na, darating na, ako na, sasalang na ako. Nako, sa radyo kasi, meron nakalagay recording. Pagturo sa'yo, ikaw magsasalita. Pero bago yon, darating yung hari, makakarinig ka ng footsteps. The radio thing, no? Eh Mhm. biglang asabi nung kapartner ko na hari, naihanda mo na ba ang karwahe sa sakyan? Naku, nagulat ako talaga. Boom! Sabi ko, sagot ko, Opo, mahal na hari. Pero mas authentic, di ba? Hinagisan ako ng script. Tumigil ang recording. Mabuti na lang si Luz Fernandez was there. Sabi niya, alam mo, Bernard, ang radyo, hindi basta nagbabato ng linya. Kakapraso yung linya mo, pero napakahalaga na. And she explained to me the rudiments of radio. And then after about 15 minutes na tumigil ang recording, sabi ni Luz kay Ray, Ray, okay na. Okay na, Bert. Opo, opo. Ayun, nagdatingan na ulit sila. At biglang, eto na naman, taran-taran, taran-taran, taran-taran. Pula. At sisigaw na naman, Carl! Naihanda mo na ba ang aking karwahing sasakyan? Opo, mahal na mahal. O, di ba? Mhm. I did not realize I was already responding to the call of the Lord. So ito sa ano, That no? Opo, mahal na hari was for God. Wow. Na ayaw ko, pero yun ang para sa akin. And then I found myself sa office ni Father Reuter. Na-intriga lang ako doon sa pare kasi water diviner si Father Reuter. I don't know if you know him well. Water diviner, na sabi ko, paano ginagawa yon? I tried my best na makapasok doon sa kanya sa National Office of Mass Media. At luckily, I was able to get in with the likes of Sandra Castro, mga big names na rin sila ngayon eh. Pero Mm. natuwa naman ako. And at that time, I was already with DZRH dahil nga nakapasok na ako doon sa Opo Mahal na Hari. I was offered roles already na dire-diretso siya na ganyan. So, nagsusulat na ako noon. Ako yung naging replacement writer ng Magnon sa mga popular ano noon. At sabi ko kay Father Reuter, ang pangit ng drama niyo. I had a temerity Mhm. that. Ayabang ko, yumabang ako. Kasi I was doing Ben Tumbling, I was doing a lot of number one radio Uy, plays Ben sa DC. Tumbling. You were involved sa Ben Yes, Tumbling. yes. I was the one writing for that. Nakikwento po kasi yan sa akin ng nanay ko eh. Yes. Akalain mo yun. Ang dami kong research. And so Kikwento ko sa kanya. sabi ko, ano, Father Reuter, ako, gagawin ko yan. Alam niyo, Father Reuter, dapat ang mga drama may sampalan, may sabunutan, may murahan, may pagtataksil, may uminom ng alak. The works, sabi ko ganyan. Alam mo, sabi lang sa akin ni Father Reuter, at sa mahaba kong area, Bernard, we're not selling soul. We're selling value. We're selling the value of the Lord Jesus Christ. We're selling Boom! values. Mm. Alam mo, hiyang-hiya ako sa sarili. Hiyang-hiya ako. Tapos sabi ko na ganyan ako, I really apologize kasi ang yabang. Dumating ako sa punto na gano'n. Kasi lahat ng ginagawa mo, number one, ang galing mo. May mga bonus ka lagi. Pero naman sabi ni Father Roger, the values, it works. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng maraming values yung mga ginagawa ko sa Disney RH. Lalo siyang nag-number one. Wanted Pamilya Banal. Ang haba-habang istorya ko. And then, uubusin ko yung lahi mo, ibabaon kita sa lupa, Angel mo labi. Naging mga pelikula lahat yun. Mm. And then, So I was na-involve din doing, po kayo sa pelikula. yeah. Mm. Interestingly, I don't know if you've seen the movie ni Peke Galiaga, Scorpio Nights. May Ah, experimental cinema nung araw eh, di ba? mm. May mga ganun. Oro Plata Mata and then Scorpio Nights. Oro Plata Wala Bata. makapagdub. Yun. Oo, Yan. wala makapagdub ng boses ni Daniel Fernando. Pero alam mo kasi yung boses niya, sabi lang niya, ito ang boses na inosente. Inosente yung dapat na marinig na boses. Pero may konting libid to. Alam mo yun? Kasi Mm. batang bata, namboboso siya doon sa mag-asawang bagong kasal. And then, hindi nakapasay maraming tao. Wala. Masyado daw sanay na. Nung araw na yon, ay kagalyaga gusto ko magtrabaho doon. Tinry ko kahit hindi ako binabayaran ng aking handler. Sabi ko sa handler ko, gagawin ko yan pero bayaran mo na ako ha. Sige. Okay. Alam mo, yung kasi ang daming noon, nakarolyo yung film, nakarolyo.
Opo, Hindi yeah. kagaya I nila remember. digital eh. Yes. Mas madali ngayon eh. Noon talagang sasabayan mo yung buka ng bibig, nasa ng placement, hininga and everything. Nung marinig na ni Peke, parang boom! Siya yung gagana. Siya yung ano. Since then, naging kaibigan ko si Peke Galiaga. Kasi kaibigan ko rin si Lori Reyes, yung kanyang assistant dahil sa UP. And then, bandang huli, sabi niya, Bernard, alam mo, pwede ka mag-artista. Kaya lang hindi ka bida. Hindi ka rin pwede kontrabida. Pwede ka lang, ano, ang tawag nito, character actor. Isinama niya ako sa kanyang pelikula, unang-una. Alam mo yung pelikula? Tiyanak. Napanood mo Ano yun? po kayo Tiyanak. doon? Anong role yun sa Ako Tiyanak? yung ninong. Ako yung ninong nung Ah, Tiyanak. So, oo. eksena ko si Janice, sila Not Not De Leon. Nakakatuwa lang talaga siya. Ako yung Tiyanak. Pero, marami pa akong ginawa mga pelikula ng mga foreign films. Kasi may mga kumuha sa akin sa mga foreign films, Suicide Commando, di sa ibang bansa pinapalabas. Siguro Sabi ko kung ano, nakakatuwa. ano yung pinaka-proud nyo na ano? Yung para sa dami ng movies na nagawa nyo, ano yung pinaka-proud yung nagawa na-involve kayo na Filipino film? Ano yung pinaka-proud kayo na involve na foreign film? One, yun nga Tiana. Kasi alam mo kung bakit? Ako yung ninong, ako yung boses ng Tiana, at higit sa lahat, ako yung boses ni Mary Walter. Boses Kilala mo ni si Mary Mary Walter? Walter. Oh, kilala ko. Boses ni Mary Walter. Paano nangyari yon? Actually, gusto ko nga matanong eh. Saan niyo po ba nakuha yung inyo napakagandang at memorable na boses? Ano na, napaka-versatile din pala. Oo. Alam mo kasi, naniniwala ako na ang boses po pwedeng i-exercise. Kagaya sa muscles natin. Kasi ang boses ko nung araw, hindi naman maganda. Ganito lang ang boses ko galing sa probinsya. Hmm. Pero, dahil napapunta ko sa radyo, narinig ko paano nagde-deliver sila Augusto Tita, Ramos, Joey Galvez, Sabatini Fernandez, na pagbuhos ng boses, ang gwapo. Inaral ko siyang mabuti. Alam mo, nagbibigay ako ngayon ng CRAVE workshop, Creative Radio Artist Voice Engagement. At tatapos ko lang last Friday and Saturday sa mga broadcaster. Nagbibigay ako para pagandahin ang boses, ayusin ang boses, hanapin ang boses, itaas Next ang time, boses. next time. Yes, next time. Sa bahay ko sa Tagaytay, ako, Hmm. nakakatawa. Ika-fifth, ano na yon, crave workshop. And so, nalaman ko na ang boses, pagka bata, ang galaw mo, parang bata. Pagka matanda naman, parang sumusunod rin ang katawan pag matanda. You know, it follows. So I teach that. Kasi nga, pwede mong paguhin ang boses mo. Papatain, pagwapuhin, papangitin, mukhang puruha, etc. And I teach that. So doon, Hmm. natutuhan ko siya. At nung dinab ko si Mary Walter, walang makapaniwala ni Mary Walter. Di ba? Kahit nga si Mother Lily, talagang pinatawag ako para marinig na dinab si Mary Walter. Alam mo naman, ang Tiyanak ay horror movie, di ba? Yes, Kaya pangit pagka ang boses ng bida ay hindi niya boses. To my surprise, nakuha ko yung boses ni Mary Walter. Sa bandang ano naman, sa inyong ano naman, sa inyong work sa Family Rosary Crusade, paano naman po kayo napunta sa Family Rosary Crusade at sa Radio Veritas? At ano po yung mga continuing programs nyo ngayon where a new generation can listen to your work and Interesting to your yun. beautiful voice, your beautiful, powerful voice. Alam nyo, nakikinig ako sa inyong talaga pag nakikinig ako dati sa inyong Once Once upon Upon a a Saint. Saint. Oh. At minsan Yeah. naka-attend ako ng isang parish recollection ninyo. Oh, wow. Naka-attend ako Talaga. ng isa yung parish recollection. Nandun ako sa likod and you were explaining yung dynamics ng pamilya na ang kailangan talaga ng mga kabataan ay yung pagmamahal at yung atensyon ng kanilang mga magulang. Sige, Wow. that's been Thank you, so many Patrick. years ago, pero naalala ko pa rin po yung inyong lessons. And partly because yung boses ninyo, napaka-memorable. Para talagang hinahammer yung mga katotohanang sinasabi niyo, nahahammer into the heads of the listeners. So, although wala akong naaalala na specific episode ng inyong Once Upon a Saint, nagkaroon ako ng parang, yung alam niyo yun, yung parang may naiwan siya na yung general Mhm, impression, mhm, yung mhm. napakabuti
napakaganda na maging banal, maging santo, maging Yeah. malapit sa Diyos. So, sa ano naman po, sa Radio Veritas at dun Mm-hmm. sa Family Rosary Crusade, paano naman po kayo nag-umpisa at kano po at ano po yung mga naging projects sa kanila? Siguro in just in brief. Yeah. I just finished my studies sa France when I came back. Mhm. And then I saw that kulang ng elements ang Family Rosary Crusade. At the time, I was hosting it, kami ni Rudette Banson, with Larry Faraon and Father Reuter. Ano lang ako, segment host lang kami ni Ludette. But then may nangyari, so eventually kami naging main host. At sabi ko sa mga tao, alam mo, ang Family Rosary Crusade, nagdadasal ng rosaryo, pero parang matatanda na yung mga nagdadasal ng rosaryo. Kailangan natin mga batang magdadasal ng rosaryo. Ang sabi sa akin ni Tita Jenny, do you have any idea? Sabi ko, Tita Jenny, alam mo, maganda sa mga bata, mga pets, puppets. Natatanda mo yung batibot ng araw? And I Oh was yes, fresh from yes. my studies na gumagamit ng mga puppets and everything. Sabi ko, let's try this. And that was November in 1994 after I arrived. Tapos sinubukan ko, alam mo, 2 bata lang yung kasama ko. Binabago-bago ko yung boses ko. Nagkwento ako ng mga buhay ng santo. Naaliw sila at napanood ng Cardinal. Mm. Cardinal Sin. Tuwang-tuwa siya. At the next time, ginawa ko na si Lorenzo Ruiz doon na sa Binondo Church. And then I made a lot of research. Importante yung sequence mo. Kasi dapat mabilis at naintindihan ng mga bata, pati lingwahe, pati aksyon, pati pagbabago ng boses, all the rigmarole of things. And then, mula isang santo, tumakbo yun ng 28 years. On television, tumakbo rin sa internet, sa tumakbo siya na napakatagal mula sa ABS, napapunta sa Studio 23, napapunta sa Channel 4, napapunta kung saan-saan siya nakarating hanggang ngayon, meron pa yata sa TV Maria. So nakilala ko ang dami-daming santo. What I'm planning to do now is to do an animation series na ang introduction ko, uy, bata, kilala mo ba, may nakalilipad na santo. Meron din kayang basahin ang isip mo. Meron ding alam kung ano ang sasabihin mo kaagad. At merong isa pa na kikay na santa pero naging doctor of the church. At may isa pa, baka magulat ka, medyo mahina ang ulo. Talagang hirap na hirap sa maging pare Mhm. pero naging patron saint naman. Gusto mo makilala yan? Mamaya sa ating pagbabalik. I plan to do that for 2024. So, Right. yes. And then eventually, mula sa Family Rosary Crusade, inanyahan ako ni Father Anton na family matters kasi. Sabi niya, Burns, baka naman pwede ka dito. So sabi ko, teka muna, meron akong formula. Pamilya muna. Family first. So yun, tumakbo rin yun ng siguro mga 7 years and eventually, nung later on, naging pamilya mo, pamilya ko. Oh, marami nakuhang awards din yun, nakakatuwa. So, I'm into the family as always kasi napakahalaga yung aking huling salita, the family that prays together, stays together, and a world that prays is a world at peace. Alam niyo po, Salamat kay Tita Jenny for believing in me at kay Father Rod, Father Patrick Payton at Father Bruner. They're my significant adult. mhm. Nung 19, kasi ako po ay lumaki bilang isang Katoliko nung 1980s, 1990s, at ako'y pinagpala na yung aking pamilya ay nagdadasal ng rosaryo araw-araw, lalo-lalo na yung lola ko. I remember pag ako'y nagigising sa kasi madalas akong nagsistay sa lolo't lola ko noon, nung ako'y bata pa. And I would wake up sometimes when I would wake up, palagi siya na dun sa isang corner ng bahay, nagdadasal. Kasi she would rise up at 4 a.m. Every day to pray the rosary. All 15 decades. Tapos kung nadagdagan ng mystery si Pope John Paul II, all Yeah, 20 yeah. decades dinadasal niya. And and I would say na more than anything else, siguro yun yung naging pinaka teaching moment sa akin ng ating pananampalataya. To pray, to always be confident in the power of prayer, the intercession of our Blessed Mother. Ngayon Yeah. iniisip ko, kasi medyo medyo humina na yung mga Marian devotions, yung Mm-hmm. gadasal ng rosaryo. I remember no 1990s, katakot-takot tayo ng mga Rosary Crusade. Ngayon medyo nawala na.
Pero meron pa rin naman, meron pa rin mga Black Rosary, meron pa rin mga grupo nagpo-promote ng rosaryo. And so excited ako doon sa nakwento ninyo na plano niyang magkaroon ng animated show tungkol sa mga Yeah. santo. Kasi I think we need to pag-evangelize sa pagpapa sa yung paano natin ilalapit ang mga kabataan sa ating pananampalatayang Katoliko, yung how to make them deeper, how to make them have a deeper faith, kailangan nating i-inspire yung kanilang imagination. At ako mismo, one of the reasons na strong Yeah. yung faith ko kasi nga, yung saints, yung lives of the saints, na-inspire ako. Para bang hindi lang ang heroism ay hindi lang para sa ang pagiging dakila ay hindi lang para sa mga superheroes, hindi lang sa mga napapanood ko sa cartoons, at hindi lang dun sa naririnig ko sa history class ng mga heroes natin na binaril at a young age, sa luneta. Kundi, Yeah, yeah. eto mga santo, they did such great things for God. Kayo, sa inyong palagay, have you personally met living saints in the course of your career? Well, hindi naman kasi natutuwa ako na si St. John Paul II nagpunta rito. Of course. So I was there at the Luneta. Mhm. The closest I was able to get, and I was doing stringer for KOLG Agana Guam. Ako yung tao nila rito na nagbabalita sa Agana Guam during those days. And then I was asking people to come. I was organizing for Father Reuter. So, yun. Nagpapasalamat ako na nakita ko, hindi ko man nakamayan, pero malapit. Saka doon sa San Malapit. Carlos. Oo. Sa San Oo, sa San Carlos. Carlos. Doon ako. Yun, malapit-lapit na. Mhm. Pero nakakatuwa lang, ewan ko kung naranasan mo yan. Pag kita ko, pag tama ko ng ganyan, umiyak ako. Hindi mo alam kung ba't ka umiyak. Mhm. Yung gano'n sa umiiyak ka. Sabi ko, and not of course, kay Pope Francis, many times sa Rome. Basta may gano'n, may gano'n moments. And then of course, hopefully si Father Reuter. Kasi talagang thick and thin magkakasama kami. Kilalang kilala ko si Father Reuter. Pag nagagalit yun sa akin, pag mabait ako sa kanya. Mhm. Ang dami kong nagawang kasalanan kay Father Reuter. Pero bilang ama, niyakap niya ako like the prodigal. So, banal, banal. Si Father Brunner, isa ring banal na Hiswita. Alam mo yon na may nakikita sa tao na hindi nakikita ng iba. And to my surprise, after 5 years na working on a catechetical program, Cecilia, istorya ni Laureana, yung magiging santa na rin ngayon. At Franco. Laureana Oo, Franco, yes. na yung Yeah. tumatakbo na yung cause of canonization sa Yeah. Diocese of Pasig. So you're very Yeah. you're very blessed to have met her. Yes, kasi sa kanya ko hinugot yung kwento eh. Napakasimple ng babae, walang kaere-ere. Nanalo na siya, may pera na siya noon eh. Pero hindi niya yata na nakuha. Parang nalungkot din ako sa buhay na. But I was able to meet her and yes. And so at that time, ng mga panahon na yon, ayan, si Father Brunner, and then hindi ko lang na-meet si Father Patrick Payton, pero pag nakita ko yung kabanalan niya, lalong-lalo sa pagro-rosaryo. Alam mo, hindi naman ako rosary praying person. Actually, Mhm. na-trauma ako din sa pagro-rosaryo dahil ang lola ko, yung bang sarap ng paglalaro ninyo sa probinsya, no? Alas 6, maririnig mo yung sutsot. Alam mo, Oo. sa dinami-dami na sumusutsot, pero alam mo, lola mo yon, di ba? Mm. Tapos sisindihan mo na yung gasera, di ba? Alam mo yon, yung paano mo sa ilong mo nangingitim. Tapos luluhod kayo, ang tagal-tagal. Tapos ang dasal, hindi ko maintindihan Latin, ora pro nobis, mga ganyan. Nag-Latin kayo magrosaryo. Yes, kaya ang hindi ko naman siya naintindihan. Tapos kailangan sumagot ka. Yung pag hindi ka sagot, kukurutin ka sa singit. Ay nako, na-trauma ako doon. Ayoko magrosaryo. Kaya nung pumunta ako ng Maynila, I hated praying the rosary. Who brought me back? Ang Family Rosary Crusade. Hiyang-hiya ako na naging national director ako doon. Hindi ka marunong magrosaryo. Iba nakakahiya. But then when I got the thing, hindi po pwede hindi kami magro-rosaryo every night dito sa bahay. Mhm. Yes.
So it's one thing about the family. And of course, I keep repeating in the program, the family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. Di ba? Parang napakasinungaling ko pag hindi ako nag-uusap. Kaya In ayun, oh, ako kahit na tulog, kaya ko mag-rosaryo, alam ko yung mga mga mysteries. unfortunately, alam niyo po kasi medyo maikli lang talaga yung oras natin Ano, dito sa Voices of Faith. But I have one last question. I actually have two okay. short last questions for you. The first question is, ano yung gusto ninyong ipahatid na lesson para sa mga would-be or mga young Catholic communicators ngayon? What should they learn? Yun yung una kong tanong. Pangalawa is what can you say, no, to encourage the young to know more about the saints? Yung una, mensahe sa kabataan. Alam mo, parati kong philosophy. Pumasok tayo sa pintuan kung saan naroon yung mga. Pumasok tayo sa kanilang pintuan, pero ilabas natin sila sa ating mga pinta. Alam mo yon, para dadalhin natin sila sa langit paglabas natin sa bintana. Mhm. Kasi ang mga bata ngayon, pag sinabing simbahan, parang masaya lang pagkapasko. Mhm. Pero yung araw-araw na pagdarasal, parang ang hirap mo dali ng mga bata. But then, in the family, we start them early, katulad ng mga apo ko, yung bata pa lang, hindi kami po pwedeng hindi magro-rosaryo, they will have to alarm me na sasabihin niya, Grandpa, Ave na, Ave Maria, because we sing the Ave Maria. Mm. So yun, start them young. Anyhow, matututuhan na yan. It will echo on their minds. And then sa mga bata, yung mga santo, lahat tayo naman tinatawag na maging banal, maging santo. But the thing is, yung ibang bata, ang kanilang santo at ang kanilang mga heroes, ay mga Avengers. Kaya Mhm. gusto kong ilapit ang mga bata sa Avengers, pero sila, mga santo. Kagaya nung isang santo, kinakausap ang mga daga, mga ipis, kaya niyang utusan lahat, di ba? Parang, Mhm. wow, ang galing naman. Yung isa nagbabilocate, di ba? Yung isa, kayang basahin ng isip mo. Parang, uy, may ganon. Meron, di ba? At pag nakita nila, ay, santo ba yan? Totoong tao, totoong santo, mga santong makasalanan, mga santong pasaway, mga santong sugarol, Mhm. mangingino, napaka-regular na mga tao. Hindi lahat ng santo may halo. Kaya sila naging santo, inabot sila ng kanilang kasalanan, pero nalagpasan nila at nakipaglaban sila sa Diablo at nakita nila ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Mhm. At nakaliban sila at nagawa nilang yakapin ano na May kasabihan nga, di ba, na no saint is without a past and no sinner is without a future. So, without kahit ano man ang iyong nagawa sa buhay at kahit ano man ang iyong kahinaan ngayon, huwag kang matakot na lumapit sa Panginoon at yeah. ipahiwatig sa ating Panginoon na gusto kong maging malapit sa inyo. Siyempre, nandyan yung pagsisisi para sa mga kasalanan. At kung tayo man Mm-hmm. ay parang palagi na lang na bumabalik sa ating mga kasalanan, malaki man o maliit, nandyan palagi yung sakramento ng kumpisal. It's really, no, it is a sacrament of confession along Right. with Holy Communion, the Reconciliation. sacrament of the Eucharist, that have made saints. Kasi maraming mga santo, pag sila'y nagkasala, kukumpisal, tas they'll start again. So parang pag nadulas, tatayo at makikiano ulit, makikibaka ulit laban sa kasalanan, laban sa kanilang mga kahinaan. Parang tuloy-tuloy lang. Always, to always Yeah. be confident in Christ and never lose hope. So, And nako, always respond. And and always respond always sa call. respond. Opo, mahal na hari. Mhm. Uh, Salamat, Brother Bernard, for your You're for welcome. your wisdom and for sharing your experience and your time dito sa ating Voices of Faith. At dyan naman po ulit nagtatapos ang isang episode ng ating programang Voices of Faith.